Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po para po magkomento po sa inyo. Si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentohan po na inyong lingkod. Ito po, komentohan po natin. Ito pong naganap na mga sa mainstream media po mga tambay. Hindi sa social media kasi hindi po ito issue sa droga ng Pangulong Marcos. Ito po, kaya po lumabas sa mainstream media dahil nagsalita na po ang ating Vice President Sara Duterte. Alamin po natin sa balita at komentuhan po natin kung bakit mga katambay. Ano ang kaganapan at binalita agad ng social ng mainstream media mga katambay. Ito po, pakinggan po natin sa isang pahayagan po ng teleradyo mga katambay. Pinunahan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos. Sa sulat ng pasasalamat sa Muslim community, binatikos ng Vice Presidente ang gobyerno dahil sa anyay, kabiguan itong panindigan ng pangakong pagsilbihan ng interes ng bansa. Kabilang sa mga isyong binanggit ni Duterte ang kakulangan sa komprehensibong flood control master plan, paglilipat ng pondo ng PhilHealth at investigasyon ng International Criminal Court sa drug war. Inupakan din ng Vice Presidente ang Kongreso dahil sa hindi pag-aksyon sa kakulangan ng mga pulis sa bansa. Matatandaan naglabas kamakailan ng Vice Presidente ng maanghang na liham kay PNP Chief Romel Marbil para sa pagbabawas ng kanyang security detail. Una nang idinepensa ng PNP ang hakbang at iginiit na bahagi ito ng rationalization program para mapabuti ang police visibility sa buong bansa. Ginawa ni Vice President Duterte ang liham kasunod ng pagbibitiw sa gabinete ni Marcos sa gitna ng umano'y lumalalang alitan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng mga Marcos. Ayan po mga katambay. Narinig po natin. Nagbitaw na po sa pagiging, una-una sa gabinete ng bagong Pilipinas. Nagbitaw na po ang ating mahal na Vice President. Ito po, isama lang po natin ito bago natin umpisahan yung issue. Kung gaano po kasipsip at talagang parang nabudol talaga o binudol talaga ang ating mahal na Vice President. Kasi nung kampanyahan po, iba po ang salita at kung paano manggamit ang ating Pangulong Marcos Jr. Kung paano niya po binola, binudol at ginamit ang pamilya Duterte mga katambay. Ito po, pakinggan lang natin mga katambay. Kaya ito pinangahawakan ni Sara Duterte ito ni Vice President. Ito, pakinggan po natin itong isang salita nung isang kaarawan ng Happy birthday po! Kami ang buong madla ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng iyong ginawa para sa ating minamahal na Pilipinas. Alam po namin ang sakripisyong pinagdaanan ninyo. Alam po namin ang lahat ng ginawa ninyo dahil sa pagmamahal sa taong bayan. Hindi po mababawi sa dami ng panahon ang inyong ginawa. Maraming salamat, Mr. President, at yan, nakita nyo mga tambay kung paano po magsalita nung nililigawan niya po ang pamilya Duterte para makuha po ang suporta ng Duterte. At yung pagpapasalamat po, di po ba? Yung pagpapasalamat ng Pangulong Marcos Jr. ay talagang wagas at ipinuri niya. Pinuri niya, di ba? Pinupuri niya po lahat ng nagawa na sakripisyo at magagandang ginawa na napakarami sa bansa natin mga tambay. Pero ngayon, ano naman po ang ginagawa sa bansa natin mga katambay? Kayo po ang tatanungin ko. Nakikita niyo po ba? Ano ang ginagawa ng administrasyon ng bagong Pilipinas? Lalong-lalo sa pamilya Duterte. Di po ba mga katambay? Kaya po, napuno na po ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi lang po nagsasalita ang ng personal talaga sa kanyang saloobin ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Pero sa kanyang kalooban, di ba? Nasa loob niya yun na talagang naisahan siya ng Pangulong Marcos Jr. at yung nakapaligid dito. Ang kanyang pinsan, speaker, asawa, si Senadora Amy Marcos, naisahan sila. Dahil planado po sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, planado po lahat para po makabalik sila sa Malacanang at magawa nila ang talagang kanilang mithiin na taliwas
taliwas sa naumpisahan ng ama ng pamilya Duterte, ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya po, at least, nakita na. Nakadalawang taon pa eh. Inintay pa ni BP Sara na makadalawang taon ang administrasyon. Akala niya siguro, mababago pa at talagang gagawin yung mga pinangako ng mga programa na susundin sana o itutuloy ang programa ng dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nakita mismo ng dalawang mata ni BP Sara, pati yung video na lumabas na pinalabas ni Maharlika at ni Miss Cathy Binag. Napanood niya po yan, mga katambay. Komento ni Kamanong, napanood po ng ating Vice President yan, mga katambay. Yung video na yan. At yung nagkakawindang-windang na mga korupsyon at pagtugon sa pangangailangan nating mga Pilipino, lalo sa mahihirap, hindi po nagawa ng Pangulong Marcos yan sa loob ng 2 taon. Wala po. Puro anomalya. Ayon po sa Vice President, napakalaking anomalya. Unang-una, siyempre, yung zona niya, di ba, pumutok. 5,500, flood control, tapos na. At marami pang matatapos, mga katambay. Napakalaking pera po. Napakalaking pera pong nasayang. Tinangay lang po ng baha. Isa po yan. Corruption po yan, mga katambay. Pero, kipit balikat lang po ang Malacanang dyan. At ang sinasabing napakagaling mag-imbestiga ng Kamara at ang Senado, hindi na po nag-focus dyan, mga katambay. Kasama pa rin po dyan ang kapatid, ang Amy Marcos, mga katambay. Ang isa sa nambudol kay BP Sara. At syempre po, yung hindi maipaliwanag, bakit nailipat ang bilyong-bilyong pera sa PhilHealth na hindi naman dapat kunin dahil yun ay nakaprograma po yun sa mga pangailangan ng mga Pilipino, lalo sa mga nagkakasakit nating kababayan. Di po ba? Dahil yun po ay suporta. Pero nakuha, nailipat, ang hindi naman tamang paggamit ang pinaggamitan, mga katambay. At hindi natin alam, mga katambay, baka ito naibulsa di umano. O nailagay na sa mga bolt, malalaking bolt nila. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong, mga katambay. Kaya nakakalungkot po, mga katambay, ang dinanas po at sakit na isang Vice President na budol ng nagpapakagaling, napakagaling magsalita nung kampanyahan, ang galing mambola sa taong bayan, lahat gagawin, pangako, pangarap, na napako, mga katambay. Bigas na nga lang na, mga katambay, bigas na lang na binabudgetan natin taon-taon ng ilang bilyon ang DA. Pero bigas, hindi pa rin nila makontrol. Di po ba? Yung mga kartel, yung mga smuggler, hindi po nila natututukan yan, mga katambay. Hindi natututukan ng bagong Pilipinas yan. Di po ba? Hindi katulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat natatakot at lahat takot gumawa ng anomalya. Di po ba? Ngayon, sa nakikita ni BP Sara, open na po sa anomalya ngayon ang bagong Pilipinas. Open na po. Open na po di umano sa malalaking korupsyon. Open na lahat na magkamal ng limpak-limpak na kayamanan, di umano, galing sa kaban ng yaman ng Pilipinas. Open na. Nakikita ni Vice President yan. Wala halos pagtugon. Bagsak ang ekonomiya natin. Di ba? Napakataas sa inflation na walang trabaho. Nagtataas ang mga bilihin. Di ba? Laganap ang korupsyon. Laganap ang krimen. Laganap na naman ang droga. Nagpapasukan na naman ang mga tuni-tuniladang droga sa ating bansa. Baka nga po may gawaan na rin ang droga ngayon, mga katambay. Di po ba? At ang isa pa, ang pinakamabigat, yung pagtanaw ng utang na loob at paggamit ng Pangulong Marcos sa Eplidong Duterte nung kampanyahan. Ano po ang sinukli sa pamilya Duterte sa pangunguna po ng dating Pangulong Duterte? Di po ba? Ano po ginagawa ngayon ng Pangulong Marcos ng kanyang administrasyon? Pinababagsak na pilit. Pilit na tinatamnan ng mga issue, na kung ano-anong issue, isinasama pa. At dun gustong mangyari ng administrasyon, makuha ito, mahugot, at dalhin sa ibang bansa sa pamamagitan ng ICC at na sinasabi Interpol.
mga tambay, ang uhuli daw. Nakakagulat lang po, di po ba? Ano isipin ng isang vice president? Pati siya, napakaaga niyang pinulitika, di ba? Tinira siya ng tinira. Yung ayaw niyang papasukin ng mga Afghanistan sa ating bansa, yung mga refugees, at yung kanya confidential fund, na natabunan na rin, wala na yung issue. Di ba? Puro pamumulitika. Pati sa airport, di ba? Pinalabas sa CCTV yung kanyang pag-alis. Na yung pag-alis naman niya ay alam ng opisina ng Pangulo at matagal na po yun. Naka-schedule. Kahit naman siya umalis. Yung tulong ng opisina ng Vice President, nauna pa dumating sa tulong ng opisina ng Presidente nung bagyo. Di po ba? Na nagka-leche-leche pa ang flood control na ipinangako ng Pangulo na napakaganda, tapos na. Pinagmalaki pa. Kaya lang, sino natalo ron? Talo ang mga Pilipino. Natalo tayo. Dahil tinangay lang na Agos, nasira lang. Nasira daw ng barko, mga tambay. Yung bilyon-bilyon na ginastos doon, mga tambay. Hindi na maipaliwanag kung nasaan pa yung iba. Kasi napakarami nun 5,500 Isa lang yung nadali. Pero lahat, sira na. Nakakalungkot lang po, mga tambay. At yung mga ginagawa ng Kongreso, Senado, pagtulong-tulungan ng pamilya Duterte, di po ba, mga tambay? Media, hindi nagpapahayag di umano ng parehas na pamamahayag. Pagdating sa issue ng Pangulo, naka-blackout po. Walang nakikitang pagkakamali sa gobyerno ng bagong Pilipinas ngayon, mga tambay. Ang lalaki ng numero ng pera na nalulustay, di umano. Bilyon-bilyon, mga confidential fund, mga extraordinary. Di po ba? Pati nga loto, di ba? Mabanggitin ko ulit, ang loto, history. Isang damuka lang tumatama. Di po ba? Kaya tama lang po na ang agila ng Mindanao ay lumipad na. Iwanan na ang sinasabing kuting ng Norte, mga tabay, ang kuting. Wala pong patutunguhan ng bansa natin. Sa pananaw ni Kamanong, komento ni Kamanong, yung saloobin ni BP Sara, sa nakikita niya, walang patutunguhan ng bansa natin pag sumama pa siya sa ganitong sistema ng pamumuno na hindi niya nakasanayan. Hindi niya po nakasanayan yung ganitong pamumuno ng bagong Pilipinas. Dahil nakita naman po natin, mga kababayan, kung paano po sila maglingkod dun po sa kanilang bayan, sa kanilang syudad, na napakaganda po ng ekonomiya. At ang mga tao ro, kahit mag-survey po, kailangan i-survey kung ano ang pulso at puso ng mga tao ron. Hindi po dapat media ang magpahayag sa atin. Di ba ba? Pumunta sila ron, i-survey kung talagang ang mga Duterte ay hindi maganda ang patakbo ron. Pero binibigyan nila ng problema ang mga Duterte. Dahil sa kapangyarihan, sa power, at sa napakalaking bulto-bulto na pera na po pwedeng pakinabangan nila di umano. Nagkakabaon-baon tayo sa utang na ganito lang nangyayari sa ating bayan. Alam ni Vice President Sara yan, mga tambay. Kaya nga siya binabakbakan dahil unang-una, merong silang gustong paupuin kung matapos man ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang termino, meron silang minamanok na para yung sinasabing yung kanilang kasaganahan dito sa ating gobyerno ay magtuloy-tuloy na parang yung Marcos Sr. na inabot po ng 21 mahigit 21 plus years na nungkulan sa ating bansa. Mukhang di kaya, mga tamay, di kaya. Gusto rin nitong grupo na ito ng bagong Pilipinas na sila-sila na lang at lahat ng gumawa ng maganda ay pasasamain nila sa mata ng media. Di ba? Media ang nagpapasama sa mga gandang nagawa ng pamilya Duterte, mga tambay. Kaya lang tayo, hindi naman tayo pinanganak lang kahapon, mga katambay. Nakita natin sa loob ng 6 na taon ang ginawa ng pamilya Duterte. Kumpara mo sa 2 taon na ginagawa ng bagong Pilipinas. Di po ba, mga tambay?
isang bagyo pa nga lang nagkandaleche-leche na sila Hirap na kung paano nila tutugunan ng mabilis ang tulong sa ating mga kababayan. Di ba? Kaya ang mga Pilipino, alam po nila yan. Nasa puso po nila yan. Ngayon po kasi, nasa kapangyarihan sila. Kaya po lahat halos, mga politiko, mga media, mga bayan black, babaw po yan. Yuyuko po sa kanila yan dahil sila nasa kapangyarihan. Pero once na dumating na ang halalan, yan na po ang matinding husga ng taong bayan sa kanila. Yung paghuhusga. Di ba? Muli po, si Katambay Manong, natutuwa sa ginawa ni Vice President Sara Duterte. Natutuwa po ang inyong lingkod na bumitaw na po siya sa administrasyon na bumabaliktad na po. Gumegewang na, baliktad na, lumulubog na dahil sa ginagawang diskarte, pamumuno sa ating bansa. Muli po, si Katambay Manong, nag-iwan po na. Ingatan nawa po mga katambay, tis-tis lang. Makakabangon pa ang ating bansa. Paalam, bye-bye.